Iniwan niya ako sa gitna ng nagngangalit na apoy para iligtas ang kanyang kabit. Habang nilalamon ng init ang aking balat, ang huling narinig ko ay ang boses ni Mateo, ang bumberong asawa ko, na tinatawag ang pangalan ng iba. Inakala nilang naging abo na ako, ngunit nagkamali sila. Ako si Ayane, at babalik ako para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo. Handa ka na bang masunog sa sarili mong impyerno, Mateo? Ayane, bumitaw ka na. Huwag mo na akong pahirapan. Mas kailangan ako ni Rhea kaysa sa iyo. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa kaysa sa anumang piraso ng bubog na bumaon sa balat ni Ayane. Sa gitna ng makapal na usok at naglalayab na kisame ng restauran, ang tinig ng kanyang asawa, ang lalaking sinumpaan niyang makakasama habang buhay, ay tila yelong dumaan sa kanyang nag-aapoy na pandinig. Ang bawat titik ay may kasamang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Nanginginig ang mga daliri ni Ayane habang mahigpit na nakakapit sa manggas ng uniforme ni Mateo. Ang unipormeng iyon, ang suot ng isang bombero, ang sagisag ng kaligtasan para sa marami, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang sariling kamatayan. Sa kabilang kamay ni Ayane, mahigpit niyang tinitipon ang isang maliit na pulang kahon. Isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan, ang sorpresang regalo niya para sa kanilang anibersaryo. Tiniis niyang mag-extra shift sa pabrika at magtipid sa sariling pangangailangan para lamang makitang ngumiti ang asawa sa gabing ito. Ngunit ang ngiting iyon ay matagal na palang ninakaw ng iba. Sa kabila ng naglalagablab na harang ng mga nagbabagsakang kahoy, nakita niya si Rhea, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid na ngayon ay nakasandal sa dibdib ni Mateo, nagmamaang-maangan sa takot habang ang apoy ay dahan-dahang gumagapang sa paligid. Ang tingin na ipinupukol ni Mateo kay Rhea ay punong-puno ng pag-aalala, isang uri ng pag-ibig na matagal nang ipinagkait ni Mateo sa kanilang sariling tahanan. Mateo, please, ang binti ko, naipit ako. Ang mahinang pagsamo ni Ayane. Ang bawat salita ay humahapdi sa kanyang lalamunang puno ng uling at usok. Halos hindi na siya makahinga, hindi dahil sa kakulangan ng hangin, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumasakal sa kanya. Tumingin sa kanya si Mateo. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Sa halip, pagkadismaya at pagmamadali ang nakita ni Ayane na tila ba ang kanyang asawa ay isang pabigat na kailangang itapon para mapabilis ang pagtakas. Gamit ang kanyang malakas na bisig na dati ay yumayakap kay Ayane ng mahigpit, marahas na kinalas ni Mateo ang kapit ng asawa. Walang pag-aalinlangan, walang lingon-likod. Sa isang iglap, naramdaman ni Ayane ang nakakangilong lamig ng pag-iisa bago ito tuluyang palitan ng nanunuot na init ng mga bumabagsak na uling mula sa itaas. Nanigas ang buong katawan ni Ayane, hindi dahil sa takot sa lumalapit na apoy, kundi dahil sa pagkadurog ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng mga paang dati niyang hinahagkan. Pinanood niya ang likod ng kanyang asawa habang buhat-buhat nito si Rhea patungo sa kaligtasan. Ang bawat hakbang ni Mateo palayo ay parang bawat tibok ng puso ni Ayane na unti-unting humihinto sa gitna ng nagngangalit na liwanag ng apoy. Ang maliit na pulang kahon sa kanyang kamay ay nalaglag at dahan-dahang nilamon ng apoy, kasabay ng bawat pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon.
Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil tuyot na ang lahat sa paligid, pati na ang kanyang kakayahang umiyak. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng sunog na tela at ang matinding hapdi ng isang pagtataksil na mas masakit pa sa pagkakaabo ng balat. Bakit ang taong nangakong magliligtas sa kanya sa anumang panganib ang siya mismong nagtulak sa kanya sa hukay ng kamatayan? Ganito ba ang dulo ng isang wagas na pagtitiis? Ang maiwang mag-isa sa dilim at apoy, habang ang iyong langit ay masayang lumilikas patungo sa piling ng iba? Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang ang kisame ay tuluyan nang bumabagsak sa kanyang kinalalagyan. Kung bibigyan kaya ako ng langit ng isa pang pagkakataon, pipiliin ko pa rin bang maging abo para lamang mabigyan siya ng liwanag? Ang unang naramdaman ni Ayane ay hindi ang init ng apoy, kundi ang isang nakakabinging katahimikan na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata, ngunit ang talukap nito ay tila nakadikit ng semento, mabigat, masakit. Sa bawat pagsubok niyang gumalaw, isang matinding hapdi ang gumagapang sa kanyang balat. Tila ba may libo-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang disyerto at sa bawat paghinga niya, nalalasahan pa rin niya ang mapait na amoy ng usok at sunog na kahoy. Ngunit higit sa pisikal na sakit, ang alaala ng pagbitaw ni Mateo ang mas matinding nagpapahirap sa kanya. Ang huling imahe ng kanyang asawa na buhat-buhat si Rhea habang siya ay iniiwan sa gitna ng impyerno ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, tila isang pelikulang ayaw huminto. Dahan-dahang nagkaroon ng liwanag ang kanyang paningin. Hindi ito ang maliwanag na sikat ng araw, kundi ang maputlang liwanag ng isang bombilya sa loob ng isang maliit at malinis na silid. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay humahalili sa amoy ng kamatayan. Huwag ka munang piliting gumalaw, Ayane. Ligtas ka na. Isang baritono at malumanay na tinig ang bumasag sa katahimikan. Pilit na itinigil ni Ayane ang kanyang paglikot at itinuon ang paningin sa lalaking nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Nakasuot ito ng puting lab gown at sa likod ng kanyang salamin ay mababakas ang pagod ngunit may malasakit na mga mata. Ito si Dr. Julian. Ang kanyang mga kamay, habang inaayos ang suwero ni Ayane, ay sadyang napakaingat na tila ba natatakot siyang mabasag ang pasyenteng nasa harap niya. Doc, nasaan? Nasaan ako? Hirap na tanong ni Ayane. Ang sarili niyang boses ay parang kaskas ng tuyong dahon, halos hindi na niya makilala. Nasa isang pribadong klinika ka. Isang milagro na nakaligtas ka mula sa gumuhong gusali. Natagpuan ka ng mga bumbero sa ilalim ng isang makapal na mesa na humarang sa mga nagbabagsakang debris. Ngunit ang kondisyon mo noong dinala ka rito ay hindi na tinapos ni Julian ang kanyang sasabihin. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng tubig at maingat na pinainom si Ayane gamit ang isang straw. Doon lamang napansin ni Ayane ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga bisig, ang kanyang dibdib, at ang kalahati ng kanyang mukha ay balot na balot ng puting benda. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang balat. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay nagdudulot ng tension sa kanyang mga sugat, isang paalala na buhay siya, ngunit ang buhay na iyon ay binili sa napakamahal na halaga. Si Mateo,
Ang asawa ko? Nasaan siya? Kahit na alam na niya ang sagot, may maliit na bahagi pa rin ng kanyang puso ang umaasang baka nagkamali lang siya ng nakita. Baka bumalik si Mateo para sa kanya. Umiwas ng tingin si Dr. Julian. May lamat ng lungkot sa kanyang mukha habang inaayos ang mga gamot sa tabi. Ayane, kailangan mong magpakatatag. Mas mabuting magpahinga ka muna. Marami kang kailangang bawiing lakas. Doc, please, tell me the truth. Nasaan ang asawa ko? Pagmamakaawa ni Ayane, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Bago pa man makasagot si Julian, isang mahinang tunog ng radyo mula sa labas ng silid ang nakakuha ng atensyon ni Ayane. Isang reporter ang nagsasalita. Ang boses nito ay puno ng drama at emosyon. Memkirad sa gitna ng trahedyang ito, isang bayani ang sumilang. Si Mateo Valeriano, ang bumberong nagbuwis ng buhay para iligtas ang mga biktima ng sunog sa The Old Grill Restaurant. Sa kasamaang palad, kinumpirma na ng mga awtoridad na isa sa mga nasawi ay ang kanyang mismong asawa na si Ayane Valeriano. Sa isang panayam kanina, makikita ang labis na pighati ni Mateo habang yakap ang kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat, ngunit huli na ang lahat para sa kanyang asawa. Bukas ay nakatakdang tumanggap si Mateo ng medalya ng karangalan para sa kanyang kabayanihan. Nanigas ang buong mundo ni Ayane. Ang bawat salita mula sa radyo ay parang isang malamig na kutsilyo na muling bumabaon sa kanyang puso. Patay na siya? Idineklara siyang patay ng mismong asawang nag-iwan sa kanya para mamatay? At ngayon, ang lalaking iyon ay tumatanggap pa ng papuri at karangalan sa harap ng buong bansa? Tumingin siya kay Dr. Julian na may halong galit at desperasyon. Ang katahimikan ni Julian ay kumpirmasyon ng lahat. Ang mundo ay naniniwalang abo na siya, habang ang tunay na kriminal ay nagpapakasaya sa ilalim ng liwanag ng media. Nais sumigaw ni Ayane. Nais niyang gibain ang mga pader ng klinikang iyon at ipakita sa lahat ang kanyang mga sugat. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng sakit at benda. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi na makokontrol ni Mateo at hindi kailanman kayang apulahin ng tubig. Patay na pala ako. Bulong ni Ayane sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng mga benda. Kung ganoon, sisiguraduhin kong ang multong ito ang tatapos sa iyong masayang panaginip, Mateo. Mateo, anak, huwag mo nang masyadong dibdibin. Isipin mo na lang na baka malas talaga sa buhay mo ang babaeng iyon, kaya kinuha na siya ng langit. Tingnan mo, ngayon ay bayani ka na sa mata ng lahat at darating na rin ang perang mula sa insurance. Ang tinig ni Nanay Ines ay malinaw na umaling-aungaw mula sa telebisyon sa loob ng silid ni Ayane. Nakahiga ang dalaga, hindi makagalaw, habang ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila kumukulong mantika na ibinubuhos sa kanyang mga sugat. Ang camera ng news program ay nakatutok sa kanilang marangyang sala, ang salang si Ayane ang nagpakahirap na palamutian, kung saan nakaupo si Mateo, nakayuko at tila humihikbi, habang hinahaplos ng kanyang ina ang kanyang balikat. Nay, huwag nating pag-usapan ang pera sa harap ng media, pabulong na sagot ni Mateo, ngunit sapat ang lakas nito para marinig ng mikropono.
Ang kanyang boses ay nanginginig, isang perpektong pag-arte ng isang lalaking nawalan ng katuwang sa buhay. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang ala-ala ni Ayane. Masakit, masakit na hindi ko siya naisalba. Sa loob ng klinika, napakuyom ang mga daliri ni Ayane sa ilalim ng kumot. Ang puting tela ay tila naging biktima ng kanyang galit habang pinapanood ang lalaking binitawan ang kanyang kamay sa gitna ng apoy. Ang lalaking iyon, na ngayon ay tinatawag na bayani ng bayan, ay ang parehong tao na nanood sa kanya habang nilalamon ng panganib. Julian, pakilakas ang volume, hirap na utos ni Ayane. Nag-aalangan ang doktor, ngunit sinunod niya ang hiling ng pasyente. Ang mga mata ni Julian ay puno ng simpatya, isang emosyong hindi kailangan ni Ayane sa sandaling ito. Ang kailangan niya ay ang apoy ng katotohanan. Nagbago ang anggulo ng camera. Sa isang sulok ng sala, nakita ni Ayane ang isang pamilyar na anino, si Rhea. Nakasuot ito ng itim na bestida, kunwaring nagpupunas ng luha habang inaayos ang mga bulaklak sa paligid ng isang malaking litrato ni Ayane. Ngunit nang lumingon ang camera sa ibang direksyon, nahuli ng mga mata ni Ayane ang isang mabilis na palitan ng tingin sa pagitan nina Mateo at Rhea, isang tingin ng tagumpay at lihim na pagkakaintindihan. Ang mas masakit pa rito, napansin ni Ayane ang kumikinang na bagay sa leeg ni Rhea, isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Iyon ang heirloom necklace na ibinigay ng yumaong ama ni Ayane sa kanya noong kanyang ikawalong kaarawan. Ang kwintas na iyon ay dapat na nasa loob ng kanyang jewelry box sa kanilang kwarto. Magnanakaw. Bulong ni Ayane. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga benda sa dibdib. Hindi pa ako malamig sa kanilang alaala, ngunit ang mga gamit ko ay pinaghahati-hatian na nila. Lumabas sa balita ang mga kapitbahay nina Ayane. Napakabait na bata niya ni Mateo, sabi ng isang aile. Si Ayane kasi medyo mailap at mukhang laging may dalang bigat sa bahay. Siguro ay nakatadhana talagang mangyari ito para magkaroon ng bagong simula si Mateo. Ang tsismis ng mga taong walang alam sa katotohanan ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Ayane. Ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagiging mabuting asawa, at ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nabaon na sa limot. Ang tanging natira ay ang naratibong binuo ng kanyang mga kaaway, na siya ay isang alaala na dapat ng palitan at si Mateo ang biktima na dapat kaawaan. Humarap muli si Mateo sa camera para sa kanyang huling pahayag. Sa lahat ng mga asawang nagmamahal, huwag ninyong hayaang lumipas ang sandali na hindi ninyo nasasabi ang inyong nararamdaman. Dahil sa isang kisap mata, ang lahat ay maaaring maging abo. Naramdaman ni Ayane ang isang mapait na tawa na gustong kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahabang pagsinghap ng hangin. Ang kaplastikan ni Mateo ay walang hangganan. Ginagamit nito ang kanyang kamatayan para maging inspirasyon ng bayan habang ang tunay na Ayane ay narito, nagdurusa sa dilim, ang mukha ay winasak ng apoy na hinayaan nitong lumiyab. Julian, tawag ni Ayane. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon kaysa kanina. Patayin mo na ang telebisyon. Nang mabalot ng katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng monitor ng kanyang puso ang naririnig. Ang bawat beep
ay tila isang babala. Isang paalala na bawat segundo ng kanyang paggaling ay isang segundo rin ng paglapit ng oras ng paniningil. Gusto nilang maging bayani ka, Mateo? Ibibigay ko sa iyo ang pedestal na gusto mo. Bulong ni Ayane sa kawalan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kisame. Ngunit sisiguraduhin kong kapag bumagsak ka, walang matitira sa iyo kundi ang abo ng iyong sariling kasinungalingan. Nanatiling nakatayo si Julian sa pintuan, pinagmamasdan ang pasyenteng tila nagbago na ang anyo ng kaluluwa. Ayane, ang galit ay maaaring makatulong sa iyong mabuhay, ngunit maaari ka rin nitong ubusin, malungkot na paalala ng doktor. Tumingin si Ayane sa kanya. Ang tanging matang hindi nababalot ng benda ay naglalabas ng isang nakakapangilabot na liwanag. Doc, naubos na ako sa apoy. Ang nakikita mo ngayon ay ang mga natirang uling na lamang. Nabalik ang diwa ni Ayane nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto ni Julian. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, dala ang isang tanong na sumasakal sa kanyang isipan. Hanggang kailan kaya kayang panindigan ni Mateo ang kanyang maskara kapag nalaman niyang ang patay niyang asawa ay nanonood sa bawat hakbang niya? Doc, huwag mo na akong tingnan. Nakakadiri na ako, 'di ba? Kahit ang sarili kong asawa, hindi ako masikmura kaya mas pinili niyang hayaan akong maging abo. Ang boses ni Ayane ay basag, puno ng matinding pagkamuhi sa sarili habang nakatitig sa puting kisame. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na dumarampi sa kanyang mga bahagi ng balat na wala ng benda, ngunit ang bawat dampi nito ay tila paalala ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan para sa kanyang asawa, ngayon ay tila tuyong lupa na pinagbitakan ng matinding init. Hindi sumagot si Dr. Julian. Sa halip, narinig ni Ayane ang banayad na kalansing ng mga kagamitang medikal na inilalapag sa tray. Walang pandidiri, walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Ayane ang pag-upo ng doktor sa tabi ng kanyang kama. Gamit ang isang bulak na binasa ng mainit na tubig at antiseptic, dahan-dahang hinawakan ni Julian ang dulo ng kanyang panga, ang tanging bahagi ng kanyang mukha na hindi gaanong tinamaan ng apoy. Ayane, tumingin ka sa akin, malumanay na utos ni Julian. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahang lumingon si Ayane. Sa malapitang distansya, nakita niya ang malalim at tapat na mga mata ng doktor. Walang bakas ng pagkaawa na mapanghusga. Tanging purong malasakit lamang ang naroon. Ang mga daliri ni Julian, kahit balot ng latex gloves, ay nagpapadala ng isang uri ng kuryente na matagal nang hindi nararamdaman ni Ayane, ang pakiramdam na ituring kang isang tao at hindi isang basurang kailangang itapon. Ang nakikita ko ay hindi isang sunog na balat, Ayane, simula ni Julian habang maingat na nililinis ang gilid ng kanyang mga sugat. Ang nakikita ko ay isang babaeng lumaban sa kamatayan. Ang bawat pilat na iyan ay patunay na mas malakas ka kaysa sa apoy na sumubok na ubusin ka. At tungkol sa asawa mo, hindi ang hitsura mo ang problema, kundi ang kanyang mga mata na bulag sa tunay na halaga ng isang katulad mo. Napapikit si Ayane. Isang mainit na luha ang kumawala sa kanyang kaliwang mata, ang tanging matang malayang nakakakita. Dumaloy ito pababa, dumaan sa kanyang pisngi, at humalo sa gamot na inilalagay ni Julian. Ang sakit ng gamot ay wala kumpara sa hapdi ng kanyang puso. Ngunit sa unang pagkakataon mula noong gabi ng sunog, naramdaman niyang hindi siya mag-isa sa kanyang pakikipaglaban.
Bakit mo ito ginagawa, Doc? Bakit mo ako itinatago rito? Mapapahamak ka kapag nalaman ni na Mateo na buhay ako. Pabulong na tanong ni Ayane. Alam niyang malaking panganib ang kinakaharap ni Julian sa pagtatago sa isang pasyenteng idineklara ng patay ng batas. Ngumiti ng bahagya si Julian, isang matipid ngunit tapat na ngiti. Dahil bago ako naging doktor, nanumpa ako na poprotektahan ko ang buhay. At dahil nakita ko ang ginawa ng asawa mo sa labas ng restaurang iyon, Ayane, nakita ko kung paano kanya binitawan. At sa sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko na kung makakaligtas ka, gagawin ko ang lahat para hindi ka na muling mabitawan ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, naging anghel ng kagalingan si Julian para kay Ayane. Hindi lamang ang kanyang mga pisikal na sugat ang pinagtutuunan ng pansin ng doktor, kundi pati na ang kanyang nadurog na kaluluwa. Nagdadala si Julian ng mga paborito niyang prutas. Binabasahan siya ng mga tula sa wikang Tagalog na nagbibigay ng pag-asa at matiyagang nakikinig sa mga kwento ni Ayane tungkol sa kanyang yumaong ama at ang mga pangarap na ninakaw ni Mateo. Sa bawat haplos ni Julian sa kanyang mga kamay habang nililinis ang mga benda, unti-unting nabubuo ang isang ugnayan na hindi kailangan ng maraming salita. Isang slow burn na damdamin na nagmumula sa respeto at pagkalinga. Para kay Ayane, si Julian ang naging tulay niya pabalik sa mundo ng mga buhay. Nagsimula siyang kumain ng maayos, nagsimulang magsanay lumakad muli, at higit sa lahat, nagsimulang maniwala na may bukas pa sa kabila ng kanyang mga pilat. Isang hapon, habang tinutulungan ni Julian si Ayane na maupo sa isang wheelchair para makalanghap ng sariwang hangin sa maliit na garden ng klinika, biglang tumahimik ang paligid. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa hallway. Dinig na dinig ni Ayane ang pintig ng sarili niyang puso. May kung anong panganib na paparating. Isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng klinika. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga nurse. Ito ay isang katok na puno ng autoridad at pagmamadali. Magandang hapon. May tao ba rito? Hinahanap ko ang pasyenteng dinala mula sa The Old Grill na sunog 2 linggo na ang nakalilipas. May nakapagsabi sa amin na dito siya dinala ng isang ambulansya. Ang boses ng isang lalaki mula sa labas ng pintuan, malamig at mapang-uri. Nanlaki ang mga mata ni Ayane. Kilala niya ang boses na iyon. Hindi iyon si Mateo, kundi si Antonio Villarreal, ang kasosyo ni Mateo na may madilim na nakaraan. Tumingin si Ayane kay Julian, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Kung matatagpuan siya rito, hindi lamang siya ang mawawala, kundi maging ang lalaking nagligtas sa kanya. Maingat na itinuro ni Julian ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi, hudyat na manatiling tahimik si Ayane. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto, habang si Ayane ay naiwang nakakapit sa gilid ng kanyang wheelchair. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang dambuhalang ingay sa gitna ng nakakabinging kaba. Sino sila? Tanong ni Julian nang buksan niya ang pinto ng bahagya, sapat lamang para hindi makita ang loob ng silid. Kami ang nagmamay-ari ng insurance ng pamilya Valeriano. Gusto lang naming makasiguro na wala nang naiwang ebidensya o tao sa klinikang ito. Sayang ang babaeng iyon, Mateo. Pero mas sayang ang lupain at pabrika kung hahayaan lang nating mabulok sa ilalim ng kanyang pangalan. Sa wakas, ang gintong matagal na nating inaasam ay abot kamay na natin.
Ang boses ni Antonio Villarreal ay tila kamandag na gumagapang sa katahimikan ng maliit na opisina ni Dr. Julian. Sa kabilang panig ng manipis na dingding, sa loob ng isang madilim na imbakan ng mga gamot, nakaupo si Ayane sa kanyang wheelchair. Ang kanyang bawat paghinga ay kontrolado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa tabi niya, nakatayo si Julian. Ang kamay nito ay nakapatong sa balikat ni Ayane bilang babala at suporta. Nahihirapan na akong magdrama sa harap ng mga camera, Antonio, sagot ni Mateo, at ang tunog ng pagbuga niya ng usok ng sigarilyo ay narinig ni Ayane sa kabila ng pader. Nakakapagod magkunwaring nagdadalamhati para sa taong gusto ko naman talagang mawala. Pero tama ka, sulit ang lahat ng pagod ko nang makita ko ang mga titulo ng lupa sa vault niya. Bukas na bukas, pipirmahan ko na ang deed of sale bilang nag-iisang tagapagmana. Naramdaman ni Ayane ang isang matalim na hapti sa kanyang dibdib, hindi mula sa kanyang mga sugat, kundi mula sa katotohanang ang kanyang buong buhay mag-asawa ay isa lamang palang mahabang negosyo para kay Mateo. Ang lalaking ito, na hinainan niya ng mainit na pagkain gabi-gabi, ang lalaking pinaplano niyang bigyan ng pamilya, ay binibilang na ang kanyang mga ari-arian habang ang kanyang mga benda ay basa pa ng dugo at gamot. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam tungkol sa nangyari sa The Old Grill. Babala ni Antonio, ang kanyang boses ay naging mas seryoso at mapanghamon. Ang plano natin ay linisin ang daan, hindi gumawa ng bagong problema. Katulad ng ginawa natin sa tatay niya, kailangang malinis ang lahat. Nanigas ang buong pagkatao ni Ayane. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, na namatay 6 na buwan na ang nakalilipas dahil sa heart attack. Ang kanyang ama na laging maingat sa kalusugan. Tumawa ng mahina si Mateo, isang tunog na puno ng katusuhan. Hindi ba't ganoon din ang ginawa natin sa matandang iyon? Isang konting maling dosage lang ng kanyang maintenance medicine at heto tayo ngayon, hawak na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Masyadong malaki ang tiwala sa akin ng biyenan ko, kaya naging madali ang lahat. Akala niya, ako ang magpapatuloy ng kanyang legacy. Well, ipagpapatuloy ko naman sa pamamagitan ng pagbenta nito. Sa loob ng madilim na silid, ang mga mata ni Ayane ay lumaki sa matinding sindak at pighati. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng uling. Nais niyang sumigaw, nais niyang sugurin ang pader na iyon at saksakin ang puso ni Mateo ng sarili niyang mga kamay. Pinatay nila ang kanyang ama. Hindi ito atake sa puso. Ito ay isang nakaplano at malamig na pagpaslang. Naramdaman ni Julian ang panginginig ng buong katawan ni Ayane. Agad siyang lumuhod sa harap ng wheelchair at hinawakan ang magkabilang kamay ng dalaga. Umiling siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Huwag ngayon." Alam ni Julian na kapag lumabas si Ayane sa sandaling ito, kamatayan ang sasalubong sa kanila. Huwag kang mag-alala, Antonio, pagpapatuloy ni Mateo, habang naririnig ang tunog ng pagtayo nito at ang pag-usad ng silya sa sahig. Ang lahat ng alaala ni Ayane ay naging abo na. Pati ang ebidensya ng ginawa natin sa kanyang ama ay matagal nang nabaon sa lupa. Wala nang makakapigil sa atin. Narinig ni Ayane ang yabag ng kanilang mga sapatos patungo sa labas. Ang bawat hakbang nila ay tila pagtatambol sa kanyang kabaong.
Nang tuluyan ng sumara ang pinto ng opisina at bumalik ang katahimikan sa klinika, doon lamang pinakawalan ni Ayane ang isang gumaralgal na hininga. Pinatay nila si Papa, pabulong na sabi ni Ayane, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Julian, pinatay nila ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin. Niyakap ni Julian si Ayane ng mahigpit, hinahayaan ang dalaga na isubsob ang kanyang mukhang balot ng benda sa kanyang dibdib. Walang mga salitang makakapawi sa lason na kakadiskubre lang ni Ayane. Ang lason ng kataksilan na binalot sa ginto ng kanyang mga ari-arian. Ang akala ko ay sapat na ang sunog sa balat ko para mawasak ako. Patuloy ni Ayane, ang kanyang mga luha ay nagbabasa sa uniforme ng doktor. Ngunit ang katotohanan ito ang tunay na pumatay sa babaeng minahal ni Mateo. Ngayon, Julian, wala nang natira sa akin kundi ang galit na mas matindi pa sa apoy ng impyerno. Tumingin si Ayane sa kawalan, ang kanyang isang matang nakalabas ay tila naglalabas ng apoy ng paghihiganti. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sariling buhay, ito ay para sa katarungan ng kanyang ama. Doc, kailangan ko ang bagong mukha na sinasabi mo, sabi ni Ayane na may determinasyong hindi pa nakikita ni Julian noon. Kailangan kong maging ibang tao. Isang taong hindi nila makikilala ngunit magiging dahilan ng kanilang pagluhod. Bago pa makasagot si Julian, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa bintana ng imbakan. Isang anino ang mabilis na dumaan, tila may nakarinig o nakakita sa kanila sa loob ng madilim na silid. Tapos na ang pagtatago, Ayane. Sa sandaling tanggalin ko ang mga bendang ito, hindi mo na makikilala ang babaeng nasa harap ng salamin. Handa ka na bang talikuran ang nakaraan? Ang boses ni Dr. Julian ay may halong kaba at pagkamangha habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa likod ng ulo ni Ayane. Sa loob ng 3 buwan, ang klinikang ito ay naging isang pandayan ng bagong pagkatao. Ang amoy ng antiseptiko ay tila naging pabangunan ni Ayane at ang bawat hapdi ng operasyon ay naging kasing pamilyar na ng tibok ng kanyang puso na natiling nakapikit si Ayane. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng mga puting tela na bumabalot sa kanyang mukha. Ang bawat ikot ng benda ay tila isang pahina ng kanyang lumang buhay na pinupunit at itinapon. Naalala niya ang lambot ng kanyang dating balat na hinahagkan ni Mateo, ang balat na hinayaan nitong masunog. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga huling sandali nito na punong-puno ng pagtataksil na hindi nito alam. Gawin mo na, Julian, pabulong na sagot ni Ayane. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito ay malamig, matigas at kasing talim ng scalpel na ginamit ng doktor sa kanyang operasyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang tanging naririnig ay ang banayad na pagkaluskos ng telang puti habang ito ay bumabagsak sa sahig. Nararamdaman ni Ayane ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang bagong balat. Wala na ang nanunuot na hapdi. Wala na ang pakiramdam ng pagkakakulong. Buksan mo na ang iyong mga mata, wika ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahan-dahang idinilat ni Ayane ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid ay tila sumasayaw sa kanyang paningin bago ito tuluyang luminaw. Sa kanyang harapan ay isang malaking salamin. Isang estranghero ang nakatitig sa kanya. Ang mukhang nasa salamin ay may mga matang tila malalim na dagat, puno ng misteryo at itinatagong unos.
Ang kanyang ilong ay mas matangos. Ang kanyang mga labi ay may hubog na tila laging may itinatagong lihim at ang kanyang panga ay mas matatag. Ngunit sa ilalim ng kanyang buhok, malapit sa kanyang balikat, nananatili ang isang maliit na bahagi ng sunog na balat na sadyang hindi ipinaayos ni Ayane. Iyan ang aking marka, bulong ni Ayane habang hinahawakan ang pilat na iyon. Ang paalala na ang babaeng nagmahal kay Mateo ay naging abo na. Lumapit si Julian sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling maingat na hindi dumampi. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init sa malamig na silid. Maganda ka pa rin, Ayane. Higit pa sa dati. Ngunit ang kagandahang ito ay may kaakibat na panganib. Kapag lumabas ka sa pintong ito, ikaw na si Alana Veranda, isang mayamang investor mula sa abroad. Wala nang makakaalam ng iyong lihim. Tumingin si Ayane sa kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito, walang bakas ng uling, ngunit sa kanyang isipan ay nakikita niya ang pulang kahon na nilalamon ng apoy. Nakikita niya ang mukha ni Mateo habang tumatanggap ng medalya. Hindi lang mukha ang binago mo sa akin, Julian, sabi ni Ayane habang humaharap sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Binago mo rin ang aking kaluluwa. Ang Alana na nakikita mo ay hindi na marunong magtiis. Hindi na siya marunong magsakripisyo para sa mga taong hindi karapat-dapat. Kinuha ni Ayane ang isang itim na maskara na inihanda ni Julian para sa kanyang paglabas. Isinuot niya ito ng may dignidad. Ang bawat kilos niya ay puno ng gratsya, ngunit ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila pagyanig ng lupa. Handa na ang lahat, Alana, sabi ni Julian, na pilit itinatago ang sakit na nararamdaman sa pag-alis ng babaeng minahal niya sa loob ng 3 buwang pag-aalaga. Ang kumpanya ni Antonio ay nagsisimula ng mabaon sa utang. Ang kailangan na lang nila ay isang tagapagligtas na may dalang malaking halaga. At ang tagapagligtas na yon ay magiging mitya ng kanilang pagsabog, sagot ni Ayane. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa silid na naging saksi ng kanyang muling pagsilang. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala ng sakit at paghilom. Ngunit sa labas, naghihintay ang isang mundong akala ay tapos na ang kanyang kwento. Nabalik ang diwa ni Ayane nang marinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan na naghihintay sa labas. Ito na ang simula. Ang unang hakbang ng isang multong nagbalik para bawiin ang lahat. Mateo, Rhea, Nanay Ines. Bulong ni Ayane sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Sana ay naging masaya kayo sa maikling panahon ng aking kawalan. Dahil ang impyernong ibinigay ninyo sa akin ay ibabalik ko sa inyo ng may interes. Ngunit habang papasok siya sa sasakyan, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakita niyang nakatayo sa kabilang kalsada, nakatitig sa klinika ni Julian. Ang lalaking iyon ay may hawak na camera at sa isang pagkislap ng lente, naramdaman ni Ayane na ang kanyang bagong identity ay maaaring nasa panganib na agad bago pa man magsimula ang laban. Ayane o Alana, kahit ano pa ang itawag mo sa sarili mo, sana huwag mong kalimutan na may puso ka pa ring tumitibok sa ilalim ng mga pilat na iyan. Ang tinig ni Dr. Julian ay tila isang marahang haplos sa malamig na gabi habang nakatayo sila sa labas ng klinika. Ang kadiliman ay nababalot ng amoy ng basang lupa matapos ang isang mabilis na pag-ulan. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang pamamaalam na hindi alam kung may susunod pang pagkikita.
Hawak ni Julian ang maleta ni Ayane, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bagong mukha ng babaeng 3 buwan niyang inalagaan, hindi lamang bilang pasyente, kundi bilang kaisa-isang tao na muling nagpatibok sa kanyang nananahimik na puso. Dahan-dahang kinuha ni Ayane ang maleta. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumampi sa mga kamay ng doktor. Julian, ang utang na loob ko sa iyo ay hindi matitimbang ng kahit anong ginto. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay, ng bagong mukha. Ngunit ang pusong sinasabi mo, kailangan ko munang itago sa ilalim ng yelo. Hindi ako pwedeng magmahal habang ang hustisya para sa tatay ko at para sa sarili ko ay hindi pa nakakamit. Hindi mo kailangang maging bato para makamit ang hustisya, Ayane. Pakiusap ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pagsamo. Humakbang siya ng mas malapit, sapat na para maramdaman ni Ayane ang init ng kanyang hininga sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Inangat ni Julian ang kanyang kamay, tila gustong haplusin ang pisngi ni Ayane, ngunit tumigil siya sa hangin, isang paggalang sa distansyang inilagay ng babae sa pagitan nila. Napayuko si Ayane. Nararamdaman niya ang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Sa bawat sandaling kasama niya si Julian, tila nalilimutan niya ang galit. Ngunit sa sandaling maisip niya ang mukha ni Mateo, ang apoy sa kanyang loob ay muling nagliliyab. Paano ako magiging karapat-dapat sa kabutihan mo, Julian? Tingnan mo ako. Isang peking mukha, isang pusong punong-puno ng poot. At ang mga pilat na ito. Hinawakan niya ang kanyang balikat na nakatago sa ilalim ng mamahaling tela ng kanyang blazer. Sira na ako. Wala nang natira sa lumang Ayane, kundi ang kanyang sumpa. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang sining na nakita ko, Ayane. Ang mga pilat mo ay hindi dumi, kundi mga sugat ng isang mandirigma, bulong ni Julian. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Hinawakan niya ang pisngi ni Ayane at hinalikan ang noo nito. Isang halik na puno ng respeto, pangako at isang tahimik na pag-ibig na handang maghintay kahit gaano pa katagal. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Ayane, ngunit agad niya itong pinunasan. Salamat, Julian. Pero kailangan ko nang umalis. Sumakay si Ayane sa sasakyan at hindi na lumingon. Habang papalayo ang sasakyan, pinagmamasdan niya ang klinika sa side mirror hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dilim. Binuksan niya ang kanyang handbag at kinuha ang isang sobrang kulay itim. Sa loob nito ay ang unang bahagi ng kanyang plano, isang liham na walang pangalan, ngunit may kalakip na isang bagay na tanging si Mateo lang ang makakaalam ng kahulugan. Kinabukasan, sa opisina ng Bureau of Fire Protection, isang marangyang bouquet ng mga patay na rosas ang dumating para kay Mateo Valeriano. Sa gitna ng mga bulaklak ay may isang maliit na card na may nakasulat na, "Ang abo ay hindi nananatiling abo kapag ang hangin ng katotohanan ay umihip na." At ang mas nakakapangilabot para kay Mateo, sa ilalim ng mga bulaklak ay nakita niya ang isang bahagi ng sunog na tela, ang kapirasong bahagi ng pulang bestida na suot ni Ayane sa gabi ng kanilang anibersaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binibitiwan ang card. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay biglang namutla. Hindi maaari. Patay na siya. Nakita ko siyang nilamon ng apoy. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kapirasong tela.
Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang hotel suite, nakatayo si Alana Veranda sa tapat ng bintana, nakatingin sa malayo. Hawak niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. "Hello, Mr. Villarreal. Narinig ko na ang kumpanya ninyo ay naghahanap ng bagong katuwang para sa inyong expansion. Ako si Alana Veranda at interesado akong bilhin hindi lang ang inyong shares, kundi pati ang inyong katapatan." Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ayane. Ang laro ay nagsisimula na. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipag-usap, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa kabilang gusali. Ang aninong nakita niya sa labas ng klinika ni Julian ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. "Sino ka?" Bulong ni Ayane sa kanyang sarili habang pabilis ng pabilis ang pintig ng kanyang puso. "Kaibigan o isa pang kaaway na kailangan kong sunugin? Ano ba, Mateo? Kanina mo pa tinititigan ang basahang yan. Para kang nakakita ng multo, nakakairita ka ng tignan." Ang boses ni Rhea ay matinis, puno ng pagkainis habang pabalibag niyang inilapag ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng hapagkainan. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog na seda. Ang kwintas na ninakaw niya kay Ayan ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit si Mateo ay tila walang narinig. Nakaupo ang lalaki sa gilid ng kama, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kapirasong sunog na tela na natanggap niya sa opisina. "Hindi ito basahan, Rhea." Pabulong na sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay paos. "Ito ang telang suot ni Ayane sa gabi ng sunog. Paanong, paanong nakarating ito sa akin? Impyerno ang loob ng restauran na, yun, walang dapat na nakaligtas, kahit ang suot niyang damit." Lumapit si Rhea at marahas na hinablot ang tela mula sa kamay ni Mateo. "Baka kung sinong baliw lang ang nanggagago sa'yo. O baka naman nakokonsensya ka lang kaya kung ano-ano ang iniisip mo." "Look, Mateo, patay na si Ayane. Tanggapin mo na yun. At huwag mong hahayaang masira ang gabing ito dahil lang sa isang pirasong uling." Itinapon ni Rhea ang tela sa basurahan, ngunit si Mateo ay nanatiling tulala. Ang bawat sulok ng kanilang bahay, ang bahay na itinayo mula sa pawis at pera ni Ayane, ay tila biglang naging masikip at malamig. Kinabukasan, sa opisina ni Antonio Villarreal, ang kapaligiran ay puno ng tensyon at pag-asa. Darating ang bagong investor na si Alana Veranda. Inayos ni Mateo ang kanyang korbata, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kailangan nila ang perang dala ng babaeng ito para matakpan ang mga butas sa kanilang ilegal na transaksyon. Nabalik ang diwa ni Mateo nang bumukas ang pinto. Isang marahang tunog ng sapatos sa sahig ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok ang isang babaeng balot ng misteryo. Nakasuot si Alana ng isang itim na business suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking shades. "Good morning, gentlemen," bati ni Alana. Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit may talim na hindi maipaliwanag. Tumayo si Antonio at Mateo ng sabay. "Welcome, Miss Veranda. Isang karangalan ang makaharap ka." Wika ni Antonio na may kasamang malawak na ngiti ng kasakiman. Naupo si Alana sa tapat nila. Nang dahan-dahan niyang tanggalin ang kanyang shades, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Mateo. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon,
Isang kislap na tila nakita na niya noon sa gitna ng usok at apoy. Ngunit ang mukhang nasa harap niya ay napakaganda, napakaperpekto para maging ang Ayane na iniwan niya. Mr. Valeriano, may problema ba? Tanong ni Alana, ang isang kilay ay nakataas. Para kang nakakita ng isang taong hindi mo inaasahang muling magbabalik. Ah, wala, Miss Veranda. Pasensya na. May naalala lang ako. Mabilis na sagot ni Mateo habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya mapigilang titigan ang leeg ng babae, naghahanap ng anumang marka, ngunit tanging makinis na balat lamang ang nakikita niya. Ang pulong ay tumagal ng 1 oras. Bawat salita ni Alana ay puno ng talino, tila binabasa niya ang bawat lihim na itinatago ni na Mateo at Antonio. Nang matapos ang usapan, iniabot ni Alana ang kanyang kamay kay Mateo. Nice meeting you, Mateo. Sana ay maging matagumpay ang ating pagsasama, wika ni Alana. Sa sandaling magdampi ang kanilang mga balat, naramdaman ni Mateo ang isang kuryente ng takot. Ang kamay ni Alana ay malamig, kasing lamig ng bangkay na pilit niyang nililimot. Pag-alis ni Alana, naiwan si Mateo na balisa. Nagmamadali siyang lumabas ng gusali, nais huminga ng sariwang hangin. Ngunit pagdating niya sa parking lot, ang malakas na buhos ng ulan ay sinalubong siya. Ang langit ay tila naglulunod sa mundo sa sobrang pighati. Tumakbo si Mateo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit bigla siyang napatigil sa gitna ng ulan. Sa ilalim ng isang puno sa kabilang kalsada, nakatayo ang isang bulto ng babae. Wala itong payong, nakasuot ito ng isang punit-punit na pulang bestida, ang buhok ay basang-basa at nakatabing sa mukha. Ang hininga ni Mateo ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila naging bulong ng isang pangalan. Ayane, 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 Ayane. Tawag ni Mateo, ang kanyang boses ay nilalamon ng tunog ng kulog. Ang babae ay dahan-dahang tumingala. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ni Mateo ang isang mukhang puno ng paso at uling. Ang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na liwanag ng paghihiganti. Sumigaw si Mateo at mabilis na pumasok sa kanyang sasakyan. Pilit na ini-start ang makina habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang muli siyang tumingin sa ilalim ng puno, wala na ang babae. Tanging ang patuloy na pagpatak ng ulan sa madilim na kalsada ang naiwan. Sa loob ng kanyang hotel suite, nakatayo si Alana sa bintana. Pinagmamasdan ang nagkakagulong anino ni Mateo sa ibaba. Hawak niya ang isang remote control na nagpapatay sa hologram projector na itinanim niya sa tapat ng kalsada. Ito pa lang ang simula ng iyong pagkabaliw, Mateo. Bulong ni Alana sa dilim. Sisiguraduhin kong bago ka mamatay, araw-araw mong pagsisisihan ang bawat sandaling pinili mong bitawan ang aking kamay. Hindi ko na kaya ang ugali mo, Mateo. Para kang baliw na laging nakatingin sa kung saan. Kung hindi mo ako kayang harapin ng maayos, baka mas mabuting maghiwalay na lang tayo at ibigay mo na sa akin ang parte ko sa factory. Ang matinis na boses ni Rhea ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa katahimikan ng kanilang marangyang penthouse. Ang bawat salita niya ay puno ng lason, walang bahid ng pag-aalala para sa asawa na unti-unti nang nawawala sa sarili. Sa harap niya, si Mateo ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa ilalim ng kanilang kama.
Hindi siya kumikibo. Tila may hinihintay na lumabas mula sa dilim. Rhea, nakita ko siya. Sa gitna ng ulan, suot niya ang bestidang iyon. Pabulong na sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa imahe ng matapang na bombero na hinahangaan ng lahat. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga mata niya, punong-puno ng galit. Tumawa ng mapait si Rhea, isang tunog na walang kaluluwa. Galit? Ang patay ay walang galit, Mateo. Ang tanging totoo rito ay ang pera ni Alana Veranda na kailangan nating makuha. Pero paano tayo magtitiwala sa isang investor kung ang partner ko ay parang isang batang takot sa sariling anino? Ayusin mo ang sarili mo. Baka bukas ay bawiin niya ang alok dahil sa kapraningang iyan. Iniwan ni Rhea si Mateo na mag-isa sa dilim. Ang kanilang relasyon, na binuo sa ibabaw ng kataksilan at dugo, ay nagsisimula ng magkaroon ng malalalim na lamat. Wala na ang tamis ng kanilang bawal na pag-ibig. Ang natira ay ang mapait na lasa ng takot at kasakiman. Kinabukasan, sa isang eksklusibong charity gala para sa mga biktima ng sakuna, dumating si Alana Veranda na tila isang reyna. Ang kanyang itim na gown ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier at ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mata ng lahat ng naroon. Sa kanyang tabi, bilang kanyang business consultant, ay si Dr. Julian. Bagamat nakasuot ng formal na suit, ang mga mata ni Julian ay hindi lumalayo kay Alana, handang sumuporta sa anumang sandali. Miss Veranda, napakaganda niyo ngayong gabi. Wika ni Antonio Villarreal habang papalapit. Kasunod si Mateo na tila pilit na pinatitibay ang kanyang loob. Salamat, Mr. Villarreal. Ang kagandahan ay minsan ay isang maskara lamang para itago ang mas malalim na katotohanan, hindi ba? Sagot ni Alana, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Mateo. Naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang panghihina sa kanyang mga tuhod. Sa harap ng napakaganda at makapangyarihang babaeng ito, ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na atraksyon. Nakita ni Mateo ang kinang sa mga mata ni Alana, isang kinang na tila nangaakit sa kanya na lumapit, na magtiwala, na ibigay ang lahat. Miss Veranda, maaari ko bang mahiram ang inyong sandali? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pagsamo. Dinala ni Mateo si Alana sa balkonahe ng hotel, malayo sa ingay ng musika at tawanan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa malayo nakikita ni Rhea ang dalawa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos habang mahigpit niyang hawak ang baso ng wine. Miss Veranda, Alana, simula ni Mateo ang kanyang boses ay naging malambing, ang parehong tono na ginamit niya kay Ayane noong sila ay nagsisimula pa lamang. Mayroon ka kasing aura na tila ba matagal na tayong magkakilala. Pakiramdam ko ay ligtas ako kapag kausap kita. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alana. Ang bawat hibla ng kanyang kalooban ay nandidiri sa presensya ng lalaking ito, ngunit nanatili siyang kalmado. Hinayaan niyang lumapit si Mateo, sapat na para maamoy niya ang pamilyar na pabango ng asawa na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng kanyang pagdurusa. Siguro ay dahil pareho tayong marunong lumaban sa apoy, Mateo. Pabulong na sagot ni Alana. Sa isang biglaang bugso ng damdamin, kinuha ni Mateo ang kamay ni Alana. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan ang likod ng palad ng babae.
Isang halik na puno ng paghanga at pagnanasa sa kapangyarihan at yaman na dala ni Alana. Gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang ating partnership, Alana. Ipinapangako ko, wika ni Mateo habang nakatitig sa mga mata ng babae. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Alana ay tila isang bulkan na handang sumabog. Ang hapdi ng halik ni Mateo sa kanyang kamay ay parang isang bagong paso na mas masakit pa sa apoy ng restaurant. Nais niyang sampalin ang lalaki, nais niyang isigaw ang lahat ng kanyang sakit, ngunit pinigil niya ang sarili. Maasahan kita, Mateo, dahil alam kong marunong kang tumupad sa pangako. O hindi ba? Seryosong tanong ni Alana. Nabalik ang diwa ni Mateo nang marinig ang tunog ng pagkabasag ng isang baso sa loob ng ballroom. Si Rhea, sa sobrang galit, ay nabitawan ang kanyang inumin. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Ang bawat piraso ng kasangkapan sa loob ng marangyang opisina ni Antonio Villarreal ay tila sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Alana, ang bawat sulok nito ay amoy ng nabubulok na budhi. Nakaupo siya sa gitna ng silid, ang kanyang likod ay tuwid, at ang kanyang mga binti ay magkapatong ng may dignidad. Sa kanyang harapan, ang dalawang lalaking naging mitya ng kanyang kamatayan ay tila mga gutom na asong naghihintay ng buto. Miss Veranda, ang iyong proposal ay napakaganda para tanggihan. Simula ni Antonio, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang hinihimas ang kanyang baba. Ngunit kailangan nating pag-usapan ang control. Ang aming factory ay may mahabang kasaysayan at hindi kami basta-basta pwedeng magbitiw sa aming mga shares. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alana. Mr. Villarreal, huwag na tayong maglokohan. Alam kong baon na kayo sa utang dahil sa mga talo nyo sa kasino sa Macau. At ikaw naman, Mateo. Lumingon siya sa lalaking tila hindi maalis ang tingin sa kanyang mukha. Ang mga expansion projects mo sa bureau ay nanganganib dahil sa kakulangan ng pondo. Ang inaalok ko ay hindi lang puhunan, ito ay kaligtasan. Naramdaman ni Mateo ang init na dumaan sa kanyang batok. Ang paraan ng pagsasalita ni Alana ay tila isang haplos na may kasamang lason, mapanganib pero nakakaakit. Gagawin namin ang lahat, Alana. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan naming pirapirahan. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Simple lang, sabi ni Alana habang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang leather folder. Maglalabas ako ng 50 milyong piso para sa expansion ng inyong textile factory. Sa ilalim ng kontratang ito, magkakaroon ako ng pansamantalang pamamahala hanggang sa maibalik ninyo ang capital. Ngunit merong isang mahalagang clause rito. Itinuro ni Alana ang maliit na teksto sa dulo ng pahina. Sa sandaling mabigo kayong bayaran ang amortization sa loob ng 3 buwan, ang lahat ng pagmamayari ng lupa at gusali ay automatikong lilipat sa pangalan ng legitimate heir of Ayane Valeriano bilang trust fund. Sandaling natigilan si Mateo nang marinig ang pangalan ng kanyang yumao na asawa. Bakit? Bakit kailangang sa pangalan ng tagapagmana ni Ayane? Dahil gusto kong malinis ang aking pangalan, Mateo, mabilis na sagot ni Alana. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na emosyon. Ayaw kong maakusahan ng pangangamkam ng ari-arian mula sa isang byudo. Sa ganitong paraan, kung sakaling pumalya kayo, ang pera ay mapupunta sa isang legacy fund
para sa mga biktima ng sunog sa pangalan ng asawa mo. Isang magandang PR move para sa iyo bilang isang bayani, hindi ba? Nagkatinginan sina Antonio at Mateo. Ang kasakiman sa kanilang mga mata ay mas matimbang kaysa sa anumang hinala. Para sa kanila, ang posibilidad na bumagsak ang kumpanya ay imposible sa laki ng perang ibibigay ni Alana. Hindi mo ba nahahalata, Mateo? Ang babaeng yan, ang Alana na yan, para siyang linta na dahan-dahang sinisipsip ang lahat ng mayroon tayo habang ikaw naman ay parang asong nanggigigil sa kanya. Ganyan ka rin ba nung niloko natin si Ayane? Ganyan ka rin ba kabilis makalimot sa partner mo? Ang boses ni Rhea ay matinis at puno ng pait, bumasag sa katahimikan ng kanilang silid. Nakatayo siya sa harap ng salamin, marahas na tinatanggal ang kanyang mga alahas. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at abandonadong bahagi ng factory ng mga Valeriano, si Alana ay tahimik na naghihintay. Isang mensahe ang ipinadala niya kay Rhea gamit ang isang hindi kilalang numero. Isang banta na maglalantad sa lahat ng lihim ni Rhea kung hindi ito sisipot ng mag-isa. Nabalik ang diwa ni Alana nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng gusali. Ang bawat yabag ng sapatos ni Rhea sa semento ay tila isang pintig ng orasan patungo sa katarungan. Pagpasok ni Rhea sa loob, tanging ang isang bumbilyang naglalaro sa gitna ng silid ang nagbibigay ng liwanag. Sino ka? Bakit mo ako pinapunta rito? Kung pera ang gusto mo, sabihin mo lang at huwag mo na akong takutin ng mga walang kwentang mensahe. Hiyaw ni Rhea, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang kagandahan. Dahan-dahang lumingon si Alana mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng anino. Pera? Akala ko ba sapat na ang perang ninakaw ninyo sa asawa ni Mateo para mabusog ang inyong kasakiman, Rhea? Nanigas si Rhea. Ang boses ni Alana ay malamig, walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tumatama sa kanyang budhi. Alana? Ikaw ang nagpadala ng mensahe? Bakit? Anong kinalaman mo sa amin? Humakbang si Alana ng mas malapit. Ang liwanag ay dahan-dahang tumama sa kanyang leeg. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Alana ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Ang makitang muli ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang babaeng pumatay sa kanyang tiwala ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang malamig na hangin ng factory ang tanging sumasagot sa kanya. Kilala ko si Ayane. Simula ni Alana, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na pilit niyang sinusupil. Alam ko kung paano mo siyang initian habang unti-unti mong inaagaw ang asawa niya. Alam ko kung paano mo hiningi ang tulong niya para sa iyong pamilya habang ang totoo ay ginagamit mo lang ang kabaitan niya para makalapit kay Mateo. At alam ko na noong gabi ng sunog, ikaw ang huling taong nagsara ng pinto ng kusina para hindi siya makalabas. Kasalanan niya yun. Siya ang mahina. Siya ang hadlang sa amin ni Mateo. Sigaw ni Rhea. Ang kanyang mukha ay naging parang sa isang halimaw dahil sa takot at galit. Hindi ko sinasadyang mamatay siya, pero mas mabuti na ang ganoon kaysa makita ko siyang masaya habang ako ay nagtatago sa dilim. Naramdaman ni Alana ang isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ang kadiliman ay hindi mo tinataguan, Rhea. Ang kadiliman ay ikaw. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega.
Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan ay umaling-awngaw sa buong gusali. Hindi si Mateo ang pumasok, kundi si Antonio Villarreal, kasama ang dalawang lalaking may hawak na armas. At ang mas nakakapangilabot, hila-hila nila si Dr. Julian na may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi at nakagapos ang mga kamay. Julian! Sigaw ni Alana, ang kanyang maskara ng pagiging matatag ay biglang nagbitak. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa takot para sa lalaking nagligtas sa kanya. Tumawa ng malakas si Antonio. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang babala ng kamatayan. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga laro mo, Miss Veranda? O baka mas tamang itawag ko sa iyo ay Ayane? Nanigas ang buong silid. Tumingin si Rhea kay Alana ng may halong gulat at kilabot. Ayane? Buhay ka? Itinutok ni Antonio ang isang itim na baril sa sintido ni Julian. Ang tunog ng pagkak ng baril ay naging kasing lakas ng isang pagsabog sa pandinig ni Ayane. Bitawan mo ang lahat ng dokumentong pinapirmahan mo kay Mateo, Ayane. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang hawak mo. O panonoorin mong maging bangkay ang iyong anghel ng kagalingan dito mismo sa harap mo. Naramdaman ni Ayane ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat segundo ng kanyang paghinga ay tila isang pasakit. Ang pangarap niyang hustisya ay tila naging isang madugong sakripisyo. Tumingin siya kay Julian at ang doktor, sa kabila ng sakit, ay umiling ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nagsasabing, huwag kang susuko. Ngunit paano susuko ang isang pusong muling natutong magmahal? Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa isipan ni Ayane habang ang lamig ng bakal ng baril ay dumidiin sa ulo ni Julian. Kaya ko bang mabuhay sa isang mundong may hustisya kung ang kapalit nito ay ang buhay ng tanging taong tumanggap sa aking mga pilat? Ayane, huwag mong ibibigay ang mga dokumento. Huwag mong hayaang manalo ang mga demonyong ito dahil lamang sa akin. Ang buhay ko ay maliit na halaga para sa katarungang matagal mong ipinaglaban. Ang tinig ni Julian ay mahina, ngunit matatag. Bumasag sa nakakangilong tensyon sa loob ng bodega. Sa kabila ng dugo na dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang putok na labi, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Ayane ng may purong pagmamahal. Isang uri ng pag-ibig na handang magpaubaya para sa kaligtasan ng kaluluwa ng iba. Naramdaman ni Ayane ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang haplos na may kasamang paalam, at ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Paano niya magagawang tumayo at manood habang ang tanging tao na hindi bumitaw sa kanya ay unti-unti nang kinukuha ng tadhana? Ang mga dokumentong hawak niya, ang mga katibayan ng krimen ni na Mateo at Antonio, ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Tumahimik ka, doktor. Masyado kang madaldal para sa isang taong malapit ng mamatay. Bulyaw ni Antonio. Lalo niyang ibinaon ang dulo ng baril sa sintido ni Julian, dahilan para mapangiwi ang doktor sa sakit. Ang mukha ni Antonio ay balot ng pawis at kasakiman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ano na, Ayane? O Alana? O kung sino ka man, ang bag mo, itapon mo rito ngayon din. Sa gitna ng sigawan, isang marahas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw. Ang malaking bakal na harang ay tumama sa pader at doon ay tumambad si Mateo. Ang kanyang uniforme ng bombero ay madumi
Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at puno ng dugo, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang mabigat na palakol. Ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ay tila isang babala ng isang darating na unos. Ayane, alam kong ikaw yan, pabulong na sabi ni Mateo, ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang taong nawawala sa katinoan. Ang boses mo, ang paraan ng pagtayo mo, kahit palitan mo ang mukha mo ng ginto, hindi mo ako maloloko. Bumalik ka para sa akin, di ba? Dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Mateo, umalis ka rito. Baliw ka na. Sigaw ni Rhea, na ngayon ay nakatago sa likod ng isang lumang makina, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hindi pinansin ni Mateo ang kabit. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Ayane. Sa kanyang isipan, ang lahat ay tila isang malaking sunog na kailangan niyang apulahin. Lalapit ako, Ayane. Ililigtas kita, katulad ng dapat na ginawa ko noon. Huwag kang lalapit, Mateo! Babarilin ko ang doktor na ito! Banta ni Antonio, ang kanyang kamay ay nanginginig na rin sa takot dahil sa hitsura ni Mateo. Naramdaman ni Ayane ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Nakita niya ang pagkakataon. Habang ang atensyon ni Antonio ay pansamantalang naagaw ni Mateo, dahan-dahang gumalaw si Julian. Ang bawat dila ng apoy na sumasayaw sa paligid ay tila mga nanunuot na alaala ng gabing binitawan ni Mateo ang kamay ni Ayane. Ngunit ngayon, sa gitna ng nagngangalit na init at makapal na usok ng bodega, hindi na siya ang babaeng nakikiusap para sa kanyang buhay. Nakaluhod si Ayane, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Julian, habang ang anino ni Mateo ay dahan-dahang lumalapit, bitbit ang kanyang palakol at ang isang tawang walang kaluluwa. Ayane, tignan mo, ang ganda ng paligid, di ba? Dito tayo nagsimula at dito rin tayo matatapos. Ang boses ni Mateo ay naging isang gumaralgal na bulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa liwanag ng apoy. I'll be the hero again, Ayane. Ililigtas kita sa pamamagitan ng pagdala sa iyo sa kabilang buhay. Wala nang sasaktan sa atin doon. Wala nang Julian, wala nang Rhea, wala nang pera. Just us. Naramdaman ni Ayane ang isang matinding panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamuhi. Tumingin siya kay Julian na ngayon ay halos hindi na humihinga, ang mukha ay maputla na tila papel. Sa sandaling iyon, ang takot ni Ayane ay biglang nag-evaporate, pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapantayan ang tingin ng lalaking dating tinawag niyang mundo. Hindi ka bayani, Mateo. Isa kang mamamatay tao na nagtatago sa ilalim ng uniforme. Ang boses ni Ayane ay matatag, bumasag sa tunog ng naglalalagablab na mga kahoy. Iniwan mo ako sa apoy noon dahil sa kasakiman mo. Ngayon, sinusubukan mo akong patayin dahil sa kabaliwan mo. Pero hinding-hindi ko hahayaan na makuha mo pati ang huling hininga ko. Sa kabilang panig ng bodega, sina Antonio at Rhea ay nagkakagulo. Sinubukan ni Antonio na bitbitin ang bag na naglalaman ng mga dokumento, ngunit ang isang dambuhalang biga ng bubong ay bumagsak sa harapan nila, naglalabas ng mga kislap at matinding init. Napasigaw si Rhea habang ang kanyang mamahaling bestida ay nagsisimulang masunog ang dulo. Mateo, tulungan mo kami.
You're a firefighter, do something. Hiyaw ni Rhea. Ang kanyang mukha ay balot ng uling at luha. Ngunit hindi lumingon si Mateo. Ang kanyang mundo ay nakasentro lamang kay Ayane. Itinaas niya ang palakol, handang ihampas ito nang biglang marinig ang isang malakas at sunod-sunod na tunog ng pagbasag ng mga bintana. Ang mga hose ng tubig ay nagsimulang magbuga ng malalakas na daloy mula sa labas. At ang tunog ng mga sirena ng pulis at bumbero ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bitiwan mo ang sandata mo, Mateo Valeriano. Napapaligiran na kayo. Ang boses mula sa megaphone ay puno ng autoridad. Natigilan si Mateo. Ang kislap ng katotohanan ay tila tumama sa kanyang isipan, ngunit huli na ang lahat. Ang mga autoridad na tinawagan ni Julian bago pa sila pumasok sa bodega ay dumating na. Nakita ni Ayane ang pagpasok ng mga bumbero na nakasuot ng kompletong gear, ang mga tunay na bayani na hindi katulad ni Mateo. Nanay Ines. Ang pangalang nakasulat sa dulo ng ulat ng pulisya ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa mukha ni Ayane. Sa loob ng puting hallway ng ospital, kung saan ang amoy ng gamot at kalinisan ay pilit na pinalalayas ang amoy ng usok sa kanyang buhok, napatigil si Ayane sa paglalakad. Ang papel na hawak niya ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Hindi lang pala sina Mateo, Rhea at Antonio ang nagplano ng kanyang kamatayan. Ang mismong babaeng tinawag niyang ina, ang babaeng pinagsilbihan niya ng may pagmamahal, ang siyang bumili ng gasolina at nagbigay ng hudyat para simulan ang sunog. Lahat ay para sa pera ng insurance. Lahat ay para sa kasakiman. Ma'am, kailangan na po nating ituloy ang proseso. Ang malumanay na boses ng pulis ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nasa interrogation room na po ang biyenan ninyo. Sinubukan niyang tumakas bitbit ang mga alahas ninyo, pero naharang siya sa terminal. Huminga ng malalim si Ayane. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit na nanggagalaiti. Sa halip, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang hustisya ay hindi na isang pangarap. Ito ay isang katotohanang dahan-dahang nabubuo sa harap ng kanyang mga mata. Naglakad siya patungo sa ICU, kung saan ang tanging naririnig ay ang ritmo ng mga makina na nagbibigay buhay kay Julian. Sa likod ng dambuhalang salamin, nakita niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ang mga benda sa dibdib ni Julian ay maputi pa, isang paalala ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Isang taon ang lumipas mula nang ang nagngangalit na apoy sa bodega ay tuluyang naapula. Ngunit ang tunay na paghilom ay hindi nasusukat sa paglipas ng mga araw, kundi sa bawat mahinahong paghinga na wala ng kasamang takot. Sa isang malawak na hardin na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, ang bango ng mga bulaklak ng dapo at rosal ay humahalo sa maalat na simoy ng hangin. Ito ang Phoenix Sanctuary, ang sentrong itinatag ni Ayane para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at trahedya. Dahan-dahang naglalakad si Ayane sa damuhan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na tila sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Ang kanyang mukha, bagamat may mga bakas ng kanyang pinagdaanan, ay nagniningning ngayon sa isang uri ng kagandahang hindi kayang ibigay ng anumang operasyon, ang kagandahan ng isang pusong malaya. Ayane, nakahanda na ang lahat para sa ating munting pagtitipon. Ang boses ni Dr. Julian ay nagmula sa kanyang likuran. Lumingon si Ayane at ngumiti.
Lumapit si Julian at dahan-dahang hinawakan ang kanyang baywang bago isandal ang kanyang noo sa balikat ng babae. Wala nang mga benda, wala nang dugo. Tanging ang init ng balat ng 2 taong natutong bumuo ng pangarap mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Julian, naalala mo ba ang maliit na pulang kahon na dumating sa ospital? Tanong ni Ayane habang nakatingin sa malayo. Tumango ang doktor. Iyon ang relong binili mo para kay Mateo. Inamin ng isa sa mga bomberong rumesponde noon na nakita niya iyon sa ilalim ng mesa malapit sa kinalalagyan mo. Itinago niya ito dahil akala niya ay basura na hanggang sa mabasa niya ang balita tungkol sa iyong muling paglitaw. Ibinigay niya ito sa pulis para maibalik sa iyo. Kinuha ni Ayane ang relo mula sa kanyang bulsa. Ang kristal nito ay may mga gasgas at ang strap ay may bakas pa rin ng init, ngunit tumitibok pa rin ang makina nito. Dati, ang relong ito ay simbolo ng aking pagtitiis. Ngayon, paalala na lang ito na ang oras ay hindi humihinto para sa sino man. Ang bawat segundo ay isang pagkakataon para magsimulang muli. Dahan-dahang binitawan ni Ayane ang relo sa ibabaw ng isang malaking bato sa dalampasigan. Hinahayaan ang alon na dahan-dahang basain ito. Hindi niya ito itinatapon dahil sa galit, kundi iniiwan niya ito bilang bahagi ng dagat na kumuha na rin sa lahat ng kanyang pait. Kamakailan lamang binisita ni Ayane si Mateo sa kulungan. Nakita niya ang lalaking dating tinawag niyang asawa, ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Wala na ang makisig na bumbero. Ang natira ay isang lalaking lugmok sa hiya at pagsisisi, habang binubuno ang habambuhay na pagkabilanggo kasama sina Rhea at Nanay Ines. Hindi humingi ng tawad si Mateo ng personal, ngunit ang kanyang mga mata na hindi makatingin ng diretso kay Ayane ay sapat na sanaysay ng kanyang pagkatalo. Pinatawad mo na ba siya? Tanong ni Julian nang may pag-aalala. Huminga ng malalim si Ayane. Pinatawad ko na siya, Julian. Hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang pagtatanim ng galit ay parang paghawak ng mainit na uling habang hinihintay mong mapaso ang iba. Ako lang ang nasusunog, ngayon hinahayaan ko na ang apoy na iyon na tuluyang mamatay. Humarap si Ayane kay Julian at itinaas ang kanyang kamay para magmano sa isang matandang babaeng lumapit sa kanila, si Aling Marta, ang unang pasyente ng kanyang foundation. Ang tradisyon ng paggalang at pagmamahal sa pamilya ay nananatiling buhay sa kanyang puso, ngunit ngayon ay ibinibigay niya ito sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Tara na, Ayane. Naghihintay na ang mga bata sa loob, aya ni Julian habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Habang naglalakad sila patungo sa liwanag ng bumubukas na pintuan ng sanctuary, naramdaman ni Ayane ang isang matinding pag-asa. Ang kanyang mga pilat ay mananatili, oo, ngunit hindi na ito mga tanda ng kanyang pagkatalo. Ang mga ito ay mga mapa ng kanyang tagumpay, mga guhit na nagsasabing dumaan siya sa impyerno, ngunit lumabas siyang mas matatag, mas matapang, at handang muling magmahal ng walang pag-aalinlangan. Sa huling sulyap ni Ayane sa papalubog na araw, nalaman niyang sa wakas, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa sunog na pumatay sa kanya. Ito ay tungkol sa ulan na naghugas sa kanyang mga sugat at sa bagong umagang hindi na kailanman muling magiging abo.